Sa bahagi po ito mga kaibigan ay ating po namang makakapanayam ang isa sa pinagmamalaking pastor ng National Project Philip. Siya po ay isa sa coordinator. Alamin natin mga kaibigan kung ano itong kanyang ginagalawang daigdig ng mundo ng mga Biblia. Pastor Richard Chavez. Sir, mapagpalang morning. Kumusta na po kay Pastor? Mapagpalang umaga po sa inyo, Pastor, at sa inyo pong lahat na mga nanonood. Blessed morning po. Pastor, unang tanong ay saan daw kayo, Pastor? Anong church daw kayo? As of today po, ako po ay isang resident pastor ng All for Jesus Ministry. Ang main church po namin ay sa Calauag, Quezon. Yan. At ngayon ay kayo ay coordinator ng National Project Philip. Ano Pastor itong Project Philip? Well, ito pong Project Philip ay programa po ng The Bible League Philippines. Kung alam niyo po, I know, most of our viewers knows the Bible League Philippines. So matagal na po itong Bible League, 1970s pa rito sa Pilipinas. At mayroon pong tatlong program ang Bible League. Una, yung church planting. Pangalawa ay Bible-based literacy. At yung pangatlo ay yung Project Philip. So ito pong Project Philip na ministry na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon ay nagtuturo at tumutulong sa mga church pastors at sa mga churches natin na mabigyan ng mga scriptures or mga Bible na libre na kakailanganin. Lalo tigit yung mga churches na under-resourced or mga mahihirap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So kaya po nandito nga ako ngayon sa Cabanatuan City. The company has sent me to conduct the training, the what we call Project Philip training. So gusto naming tulungan ang Cabanatuan, mga churches na nangangailangan ng Bibles at Scriptures, yung mga bagong materials natin na libre na pinamimigay para magamit sa kalwalhatian ng Panginoon. Okay, Pastor, libre daw ba yung Bible o may bayad or donation? Magkano? Well, basically, ito po ay libre. Pero dahil sa gusto po namin na mabigyan kayo ng pagkakataon na makatulong din sa iba, makatulong sa ministry para masustain ang ating ministry, kami po ay mayroong tinatawag na donation. So ito po ay opportunity rin para sa inyo na sa lahat ng Bible na atin pong i-avail, meron po itong kasamang donasyon. Kasi ang Bible League po ay non-profit, kaya kailangan natin na tumakbo at gumalaw ang ministry. We have to maintain our overhead maintenance sa office, tapos kami po ay siyempre pumupunta kami sa iba't ibang lugar para ang ministry natin ay gawin at tulungan yung mga churches. Kailangan natin ng panggas, mga expenses po. So yung pong donation na ipagkakaroon ninyo ay nagagamit po ron at ibibigay din po dun sa mga scholars natin, lalo tigit dun sa church planting natin at sa Project Philip activity natin. Magkano naman daw itong donation sa bawat isang Bible? Halimbawa, yung Old and New na malaking Bible, magkano donation ito? Ayan, so napakagandang tanong po. Yung pong ating tinatawag na MBB tag or CBT, actually, sa napakababang affordable, ito po ay mayroon lamang na ang bawat isa ay mag-donate ka lang ng 50 pesos each. Di ba? Parang mas mura pa dun sa pagkain mo. Bibigay ka na ng tulong at papalitan namin ang Biblia na maaaring magamit. So again, yun pong MBB tag natin o tinatawag natin na CBT, yung Bible na blue, yung po ay meron lang donation na 50 pesos. Pero pwede rin kung gusto mo higit sa 50 pesos, bukas naman po kami natanggapin yun. Kung bibili niya nga Bible na MB tag na yan na Old and New, ay magkano naman yan, Pastor? Ayun, magandang tanong. Well, sa PCBS, ito yung nagkakahalaga ng 260. Wow. Saka sa Philippine Bible Society, 260 po yun. Pero since meron nga po tayong mga sponsor sa Bible na ito, yun po ay libre. Yun nga lang po talaga. May donation po siya para tulong na rin at tulad ng sinabi ko kanina.
Okay, nabanggit yung church planting ano. Actually, pastor, ako ay naging isang broadcaster na hindi naman dating pastor na naging pastor. At ngayon ay nasa church planting ako as pioneering at marami akong lugar na gustong tayuan ng church. Pero pinagpipray, ano yung project nyo naman dito sa church planting? Well, though hindi po ako yung right coordinator para magpaliwanag ng church planting, but bigyan ko kayo ng bird's eye view. Yung church planting po is helping the mother church na mag-grow at maturuan yung mga church through our program, mga pastors and workers na manganak pa yung mga churches. So nagbibigay po tayo ng tulong, hindi lang sa mga libreng Bibles, kung hindi sa mga materials at higit sa lahat, meron pong maliit at minimal na allowance na galing din po dun sa mga donations. At binibigay naman namin dun sa mga scholars natin na wala pong kakayahan na tustusan yung mga gastos sa church planting. Okay, may tanong tayong tinanggap dito, Pastor. Kung okay daw na mapangalawahan o mapangatlohan itong ating panayam o maging regular program nyo ang Project Philip on the air anytime, kahit once a week, para minsan ay makakasama natin sa ating palatuntunan kahit via video call saan man silang panig ng mundo, kahit 3 o 5 tayo, ay po pwede. Ano pong masasabi nyo rito, Pastor? Well, kung yan po ay kalooban ng Panginoon at sure naman ako na mag-glorify ang Panginoon, why not? Gawin nating regular yung ating pagsasahim papawid ng video na ito at itong programang ito. I believe that everyone, the Lord has entrusted us ng ganitong klaseng kalagayan o katayuan para sa glory ng Panginoon. So I would welcome the opportunity to make it regular po sa biyaya ng Panginoon. Kayo daw ba ngayon, Pastor, ay umiikot sa lahat ng panig ng ating bansa para mag-distribute ng mga Bibles? Ito ba for pastors and leaders? Yes, napakaganda pong tanong. Yes po, ang inyo pong lingkod ay mayroong ministry na walang ibang gagawin kung hindi abutin yung iba't ibang mga lugar sa iba't ibang panig ng Pilipinas para po maturuan at matulungan yung churches na gamitin yung mga libreng materials natin. Meron po kasi tayong mga iba't ibang booklets, iba't ibang mga babasahin, mga pangturo para sa mga kids, sa mga teenagers at sa maging sa matatanda na binibigay sa mga church leaders. Yan, hindi lang po pastors yung kinikater natin. Yung mga church leader na dinidisciple ng mga pastors, tutulungan din natin sila na gumamit ng mga materials, maunawaan kung ano talaga yung mensahe ng Panginoon, yung what Jesus has done on the cross. Tapos may mga program po tayo para mas maunawaan ito. So yun yung mga dinidistribute namin at yun yung mga itinuturo namin sa mga pastors natin all over the Philippines. Nako, napakaraming tanong, Pastor. Baka ulangin ng 1 oras, 2 oras siguro. Talaga meron tayong part 2, part 3. Siguro, Pastor, magpapaalam muna tayo sandali sapagkat alam namin kayo uuwi pa, no? At may part 2 itong ating gagawin. Baka meron kaming hindi na itanong na karapat dapat malaman ng ating mga kababayan, unbelievers and believers. Nasa iyo, Pastor, ang pagkakataon ngayon. First of all, thank you so much sa program na ito. I believe that God is using this program. So, my last word is, we are all commanded by the Lord to preach the gospel. We are all commanded by the Lord to make disciples. So, ay gusto ko pong iwan sa inyo yung isang talata sa Biblia, sinabi, o 2 talata actually, yung Great Commission sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. The Lord God said, all authority has been given to me. So, He said, therefore, go and make disciples and but baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And also He said, and teaching them to obey all I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, muli po, magandang hapon at naniniwala po ako na tayong lahat ay inuutusan ng Panginoon. All we have to do is to obey habang may panahon pa, habang
itong buhay na ito ay nasa atin pa, buhay na pinagkatiwala ng Panginoon, gamitin po natin, ibalik natin ang lahat ng mayroon tayo sa Panginoon, ang life natin, ang oras natin para sa Kanyang kaluwalhatian. So, that's all. And once again, thank you so much and God bless everyone. Okay, maraming salamat. Inyo pong napanood at napakinggan mga kaibigan ng isang part 1 ng ating edisyon ng Pinoy Rapido Radio Diario para sa Project Philip on the Air. Ang inyong napanood, Pastor Richard Chavez. Ito pa rin po ang inyong kaibigan kasama sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque.